authors of our living hope. Natapos na po natin. Yung una, because of God's mercies. Pangalawa po, because Jesus is alive. Pangatlo po ay, because God is merciful, because Jesus is alive, because of our inheritance, yun po yung pangatlo, because of the nature of our inheritance, na napag-aralan po natin last Sunday, na it is incorruptible, it is undefiled, does not fade away, hindi po na kumukupas, at ito ay nakareserba, secured in heaven. Purihin po ang Panginoon. Yun po yung mana natin. Yung mana rito sa mundong ito, kumukupas. Yung mana sa mundong ito, nawawala. Yung mana sa mundong ito, yung mga mana, pinag-aawayan kung minsan. Di ba? Pero sa langit, purihin po ang Panginoon, ang mana natin ay siguradong intact, gwardyado, at hindi po mawawala. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, sinabi niya po sa Matthew, sinabi niya doon na huwag kayong mag-ipon ng kayamanan sa mundong ito na ninanakaw ng magnanakaw at sinisira at nasisira, kundi mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit na hindi masisira at hindi mananakaw. Purihin po ang Diyos. And we have that reward, that inheritance, that reserved for us in heaven, naghihintay sa atin. Purihin po ang Panginoon. At hindi lang po yan. Yan po yung ito na po yung last sa ating verse na makikita natin. Because we are safely guarded. Tayo po ay, paano natin Tagalog yun? Buhay ang ating pag-asa dahil tayo po ay nagwagwardyahan. Yung bong safely. Ligtas na napapalibutan o nagagwardyahan. Now, read our Bible. In our text, in 1 Peter, chapter 1, verse 5, sapagkat kayo'y sumampalataya, iingatan kayo. Okay, tayo po ay iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng panganahon. Ikaw po ay iniingatan, ginagwardyahan. The Greek word, yung iniingatan dito, mga kapatid, ay nagsimula yung kept dito, ay proreo, na ang it is a military term, na ang ibig sabihin to guard, to protect by military guard, either to prevent hostile invasion or to keep from the inhabitants na aatake. Yun ang literal na meaning nitong Gregong ito. But I want na tignan po natin yung salitang to guard, being protected, na ginagwardyahan. Purihin po ngayon. So, while our inheritance is being kept guarded, yung ating mana ay gwardyado sa langit. Under the watchful eyes of God, we are being garrisoned about by God's protecting care. Habang nandun nakalaan yung ating mga mana, yung ating mga reward sa langit, tayo naman habang tayo nandito naglalakbay sa mundong ito, ay napapalibutan tayo ng pag-iingat ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. We are being, kaya nga po inawit ko ito Naalala ko itong awit na ito, hindi sana ko aawit. Ba't lagi kong inaawit ito pag nagmamaneho ako, hinaham ko ito, kaya gumaganda na rin yung boses ko. Sheltered safe within the arms of God. Ang ganda pong pakinggan yun, that you are sheltered safe within the arms of God. Alam niyo po, napakadelikado ang mundong kinagagalawan natin. We are being attacked in every sides of our ways. Physically, siguro, hindi ka na-atake. But, hindi ako naniniwala. May mga nararamdaman tayong mga sakit, di po ba? May mga problema tayo. Sinong walang problema dito? Sinong may mga problema? Taas ang kamay. Ang dami nating problema. Yung mga babae, problema nila, yung mga mukha nila. Di ba? Sabi nga nila, ang pinapahalagahan ng mga babae ay yung face value. But how can you value your face if your face has no value?
Di ba? Kaya nga, tignan ninyo, kahit na yung mga babae, kahit na kami mga lalaki, naligo kami, nagsuklay kami, okay na. Di ba mga boys? Wala nang kung anong nilalagay dyan. Basta, ang alam namin, pag naligo kami, nagsuklay kami, alam namin, gwapo na kami. Lalo na yung mga miyembro, si Brother Roland, siya yung sisi mo, talagang yan ang leader ng sisi mo. Siyang nauuna. Kudos, Brother Roland. Siyang nauuna rito. Kada umaga. Kada hapon, siyang nanggigising sa akin. Nandun ako. Mamaya-maya, may gumagalaw-galaw na dyan. Yung pala si Brother Roland na. Si Roland, tagayawat. Tapos susunod naman si Roland, taga-sinit. Okay. So, tingnan natin mga kapatid. Pinapahalagahan natin yung mga mukha natin. Pero alam niyo po ba that we are being kept by the Lord? Amen. Inaalagaan. Marami tayong mga problema sa buhay, pero mga babae, mas maraming problema ang babae. Mas maraming problema ang mga babae. Problema ninyo ang mga buhok ninyo. Kami hindi namin problema ang buhok namin. Problema ninyo mga mukha ninyo. Kami hindi namin problema ang mukha namin. Problema ninyo mga mukha ninyo. Brother Roland, hindi mo problema, no? Hindi ka nag-chichinsanso? Oh, tatawa ako nung destino ako sa Kamagsinggalan, kasi binata ako, may kasama akong natutulog sa parsonage. Ang kasama ko po, yung kapatid ni Madam Emily Ontalasco. Paggabi, dumarating na siya. Pagkatapos kong kumain, mag-isa ko dun eh. Pag darating na siya, sinasama na ako matulog ng gabi. Minsan, na-late siyang dumating. Di kumatok siya, binuksan ko, ay, napatakbo talaga ako. Napatakbo talaga ako. Nagulat ako kasi ang puti-puti yung mukha. Yung pala naglagay ng chinchansu. Sabi ko to, bakit na naglalagay? Wala ka bang tiwala sa sarili mo? Ang gwapo-gwapo mo. Ako nga hindi ko naglalagay niyan. Ang ginagamit ko lang na sabon ay Heno de Pravia. Ba't bayaran ko ng Heno de Pravia, di ba? Okay, so, mga kapatid, marami kayong problema sa buhay. Problema ninyo, mga anak ninyo. Problema ninyo, mga asawa ninyo. Sino rito ang problema niyang kanyang asawa? Wala. Sino ang problema nito ang kanyang anak? Walang problema sa kanyang anak. Imposible. Lahat tayo may problema sa ating mga anak. Yung mga mababait ang anak, problema nila, kailan mag-aasawa ang kanilang mga anak? Yung mga anak may asawa na, kailan magkakaanak yung mga anak? Ang dami natin mga problema sa buhay. Ang dami. Kaya nga po, napakadelikado ng mundong ginagalawan natin. We are being attacked and sideways. But praise God, ang sabi rito sa 1 Peter, sabi niya, dahil sumampalataya kayo, the word, dahil sumampalataya kayo, iingatan kayo. Amen. Iingatan kayo. Anong mag-iingat sa atin? Anong mag-iingat sa atin? Iingatan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Note, inote natin ano yung mag-iingat sa atin? It is the power of God. Amen. The power, yung kapangyarihan ng Diyos ang mag-iingat sa atin. It is not the power of the world, it is not the power of a man, but it is the power of God. And truly, the Bible said, it is not by power nor by might, but it is by the Spirit of the Lord who give us the power and who protected us and nagbibigay sa atin ng nag-iingat sa atin ng kasiguruhan. Mga kapatid, ang kapangyarihan po ng Diyos ang nag-iingat sa atin. Iniingatan tayo. Paggising mo pa lang sa umaga, huwag kang mag-alala, huwag kang madanagan. Bakit? You are being guarded by God. The devil cannot attack you because you are guarded by the power of the Lord. And the power of God is powerful than any power on earth. Purihin po ang Panginoon. Amen. And the power of God, yung power, yung kapangyarihan ng Panginoon, we have the help of God Himself who knows how to help us in our hardship, in our temptation. Alam nyo, napakadali nating ang daming kalaban natin sa mundong ito. Pero anong pinakakalaban natin sa mundong ito bilang mananampalataya? Yung marami ng winasak na tahanan. Ano yon? Tukso. Pero hindi lang tahanan ang winasak. Marami ng buhay ang winasak ng tuksong ito. But praise God,
ang tukso ng kasalanan, ay kaya tayong tulungan ng kapangyarihan ng Diyos para maiwasan ang bawat tukso na atake sa atin. The power of God who is with us, the Holy Spirit of the Lord, He knows how to deliver us from our temptation. Read your Bible, 2 Peter chapter 2 verse 9. Alam niya kung paano tayo iingatan at ililigtas sa mga tukso sa ating buhay. Alam niyo po ba, nung mamatay ang ating Panginoon Kristo, ang mga alagad, discouraged na sila, takot na sila. Some of them, bumalik na sila sa kanilang mga trabaho na tinawag na sila ng Panginoon doon. Ngunit anong sabi ng Panginoon nang kinausap niya sila bago siya umalis? Ang sabi niya doon, huwag niyong iwanan ang Jerusalem hanggat hindi niyo natatanggap ang pangako. At sabi niya doon sa Acts 1:8, but ye shall receive power when the Holy Spirit comes upon you, and ye shall be my witness unto Jerusalem, unto Judah, unto Samaria, and to the outermost part of the earth. Tignan ninyo yung duwag na si Pedro, nang matapos matanggap yung kapangyarihan ng Diyos, naging matapang na siya. Hindi na siya madaling matibag, hindi na siya madaling matukso, hindi kahit nang sabihin sa kanya na i-deny niya ang Panginoon. Sundin nila ang utos na i-deny si Kristo. Anong sabi niya? It is better to obey God rather than man. Sino ang nagpatatag kay Apostol Pablo? Dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga po, kung totoong may pananampalataya ka sa Panginoon, you will be protected from the power of sin. Kahit sa mga temptasyon, mapagtatagumpayan mo. Gaano man karami ang mga tuksong darating sa buhay mo, magtatagumpay ka pa rin kung nasa iyo ang kapangyarihan ng Diyos na tutulong sa iyo in times of temptation. Amen! Hindi lang in times of temptation, even in the times, ang kapangyarihan ng Diyos, even in the time, He knows, enable you. He will enable you to bear the temptation. He supplies the armor necessary to you. Pag dumarating ang mga tukso na magpapabagsak sa'yo, He will enable you to overcome it at binigyan ka niya ng kapangyarihan, ng mga armas para gamitin ito. Remember Ephesians chapter 6, verse 10 to 18, the armors of God na binigay niya sa'yo. Tayo mga mananampalataya, pag totoong sumasampalataya ka, sa akin lang po, kung totoong sumasampalataya ka sa Panginoon, sigurado na ikaw ay makakarating sa langit. Palapakan natin ang Panginoon. Pinagdidibatihan ito. Sabi nila, nawawala ba ang kaligtasan o hindi? Sabi ko, hindi nawawala ang kaligtasan. Kung, may kung, sumasampalataya ka and you are being protected by the power of God. Ngunit kung hindi ka sumasampalataya, sinasabi mo lang na mananampalataya ka, pero hindi naman, you are not being protected by God. So note po, the power of God will enable you to survive the power of sin. Mga kapatid, ligtas ka na. Amen. Saan ka naligtas? Naligtas ka sa kaparusahan ng kasalanan. Hindi ka na mapaparusahan sa impyerno. That's the good news. Palapakan natin ng Panginoon. Amen. Maraming takot mamatay. Takot na takot sila sa kamatayan. Pero sa atin, hindi tayo natatakot harapin ang kamatayan. Bakit? Alam naman natin ang punta natin. Alam niyo na ba kung saan kayo pupunta? Sabi ni Pastor Ryan sa kanya, alam mo ba kung saan ka pupunta? Anong tuloy noon, Pastor Ryan J? Oh, di ba? Kayo, dahil kayo ay laging nananalangin sa Panginoon, kayo ay nagbabasa ng Biblia, kayo ay umatin sa church, and you continually worship the Lord, saan kayo pupunta? Hindi pa kayo sigurado. Saan po kayo pupunta? Mahina. Dito sa side dito, kayo. Saan kayo pupunta? Amen. Sabi ni Allen, Pastor, sa barko. Okay. Dito, saan kayo pupunta? Kayo po, sigurado na ba kayo? Numatay kayo madamdama, saan pa imot kuma? Mabaki ka din yung langit? Yes! Bakit? Tinanggap niyo si Jesus. Amen!
You have been saved from the punishment of sin. But today you are still alive here on earth. By the power of God, you are being protected safely in the arms of God from the power of sin na nagnanais sa'yo na pabagsakin ka. Wala namang nais ang kaaway kundi pabagsakin tayo, magkasala tayo. Pero salamat sa Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos nasa sa atin. At kahit na may pagkakataon na bumabagsak tayo sa kahinaan natin, the Holy Spirit is convicting us na tayo ay nagkasala at ginagamit niya tayo, kinukonvict niya na tayo para bumalik sa Kanya to go back to His hands and arms. And He will forgive us if we confess our sin. Palakpakan natin ang Panginoon dyan. Kaya tama yung sabi ng Panginoong Jesucristo doon sa John chapter 10, verse 28 and 29. Sabi niya doon, kilala ko ang aking mga tupa at walang makakaagaw sa kanila sa aking mga kamay. Nakasulat doon, walang sino mang makakaagaw sa kanila sa aking mga kamay. Sinong mga yon? Yung mga sumasampalataya. Kasama ako doon, kasama ka doon. Amen? Kung sumasampalataya ka. Now, tingnan natin. Pero, hindi lang po yung power, your faith is needed. You must remain faithful. Ito na po yung manghuli. Para sigurado ang yung pagkakaingat, kailangang maging tapat ka. Tapat sa Panginoon. To be safely guarded by God's present, protective care requires faith on our part. Ang parte natin, ingatan tayo ng Diyos. Pero may parte tayo. Anong parte natin? Pananampalataya. Amen? Maliwanag doon sa verse, sa mga sumasampalataya. Ito yung qualification. Ito yung qualification. Sumasampalataya. So yung faith mo, para ingatan ka ng protection ng Panginoon, you must have that faith. You must have that faith. Buhay ang pananampalataya mo. Buhay po ang pananampalataya mo. You are being guarded. The only way na hindi natin mawala ang inheritance natin sa langit ay, alam niyo kung gusto mong mawala yung mana mo? Alam mo kung paano mawala yung mana mo sa langit? Isa lamang ang paraan para mawala yung mana mo sa langit. Maging unfaithful ka sa Panginoon. If you are unfaithful to the Lord, your inheritance will vanish. Mawawala. Kaya, anong parte mo? Para yung inheritance mo sa langit, yung buhay na walang hanggan, ibinigay sa iyo ng Diyos. Yung langit na inaasahan natin, well, the street is gold and the gate are made of pearl. And no sin can enter there. Wala nang pag-iyak, wala nang kahirapan, wala nang pagtangis. Gusto nating maranasan yan. Manatili tayong tapat sa ating paglilingkod sa Panginoon. Tapat tayo sa Diyos sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Maging masigasig tayo sa ating pananampalataya sa Kanya. Now, mga verses, sasabihin ko na lang po. And second, in Hebrews chapter 3, verse 1 and 2, it teaches na posible po na ang mananampalataya ay maging hindi mananampalataya. Basahin natin ang Hebrews. Gusto ko pong basahin ko na lang po. Self-explanatory na po ito. Kahit na hindi ko po i-discuss o i-expound. Sa 4, sabi niya rito, Hebrews chapter 3, verse 12. Okay, sabi niya rito, 12. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sino man sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang sa talikdan ang Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa. So, dito sa Hebrews, sinabi niya yon. Magpaalalahanan. Doon sa verse 12 to 13. Ingatan ninyo, sabi niya rito. Ingatan ninyo, mga kapatid, na huwag sumama ang
Sumama ang sino man sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang sa talikdan ninyo ang Diyos na buhay. Now, titignan natin yung konteksto nito. Nandito po sa verse 11. Pinakuha niya rito yung mga Israelita na hindi nakarating doon sa pangako dahil lagi silang sumasama sa iba't ibang mga kaisipan. Mababasa yon sa verse 11 pataas. Makikita natin doon. Pero anong sinabi dito sa 12? Dito na lang po ako sa 12. Sabi doon, kailangang manatili tayong tapat at huwag hayaang manlamig ang ating pananampalataya. Posible bang manlamig ang pananampalataya? Yes. Posible bang mawala yung pananampalataya? Yes. Ang dami ng pangyayari dito. Tingnan niyo ang church natin. Nasaan yung mga dating umiiyak dito sa harapan? Where are they now? Yung mga kabataan noon, na grabe, pag umawit, grabe, pag umiyak, grabe, pag maglingkod, kahit saan mo dalhin, sumasama sa mga outreach, nasaan na sila ngayon? Nawala yung kanilang pananampalataya. Bakit? Napabayaan nila. Walang nagpaalala sa kanila at hindi sila napaalalahanan. Kaya nga, napakapalad ng mga kabataan natin dito sa ating church. Lagi natin silang pinapalad. Now, markahan ninyo, yung mga dating faithful dito, huwag na natin magpangalan pa. Nasaan sila ngayon? Nawala na sa pananampalataya. Bakit? Hindi nila sinunod yung utos ng Panginoon. Nung dalaga at binata, ang aaktibo nila. Nung mag-asawa, wala na sila. Bakit? Hindi nila sinunod yung utos ng Diyos. Sinabi na nga ng Biblia, huwag kang makipag-asawa sa hindi mananampalataya. Ginawa pa nila. Nakakita lati gwapo. Gwapo sa mukha. Pero sa loob, wala naman. Kaya nga, mahirap po yun. Amen? Amen. Iba-ibayag kong tugtudong kay makaawid. Okay. Mga kapatid, ingatan natin ang ating pananampalataya. Huwag nating hayaan mawala ito. Kung maramdaman mo nang manlamig ka, humanap ka na ng kapatid mo na magpapatatag sa iyong pananampalataya. At kayo namang lalapitan, mga kapatid. Paalalahanan nyo. Nimbaga na kanya, may masidag ko manikabsat mo. Sis, alam mo, wala, talagang discouraged na ako. Wala na, talagang ayaw ko na. Huwag mo naman siyang sasabayan. Ako nga rin eh. Ang sabi rito, huwag nating hayaan mo, walang pananampalataya natin. Amen? Kaya nga po, it is encouragement eh, na tayo po ay magpaalalahanan sa pananampalataya. Mayroon ka sanang tinatawag na partner sa pananampalataya. Maganda kung kayong mag-asawa ay may pananalig sa Diyos. Amen. Pag manghina yung asawa mo, mayroon yung asawa mo na magpapalakas. Ang mahirap kung kayong dalawang manghina. Dapat may friend din kayo, kapatid din kayo na magpapaalala sa inyo. Praise the Lord. Amen. Ang sabi rito, posible na maging unbeliever ka. Posible na maging unbeliever ka, na mawalan ka na ng pananampalataya, at dahil unbeliever ka, wala ka ng pag-asa. Ang may pag-asa lamang, yung mga mananampalataya. Meron ba tayong pag-asa? Sigurado ba kayong pumunta sa langit? Amen. Kung mamatay ka ngayon, sigurado na? O, tatanungin ko kayong karod. Halimbawa, mamatay ka ngayon. Huwag naman sana. Huwag naman sana. Huwag naman sana. At haharap ka sa Diyos. At tatanungin ka ng Diyos ng ganito. Bakit dapat kitang papasukin sa aking kaharian? Ano ang isasagot mo? Kayo lang po makakasagot niyan. At sana, pare-pareho tayo ng sagot na sasabihin natin, karapat dapat akong pumasok sa iyong kaharian, Panginoong Diyos, dahil may relasyon ako sa iyo at tinanggap ko ang iyong anak na aking tagapagligtas. Amen? Amen.
Eh kung wala kang pananampalataya, hindi ka magiging tapat, anong mangyayari sa'yo? Tayo po ay iingatan ng Diyos kung tayo ay may pananampalataya. Yan po ang ating pag-asa. Amen? Ang ating pag-asa ay nakabase sa apat, sa kaawaan ng Diyos. Buhay ang ating pinaglilingkuran, kaya may pag-asa tayo. Buhay siya. Amen? Pangatlo, may manang naghihintay sa atin. Inheritance in heaven. Nakahanda na at hindi pwedeng isanla. Pangapat, iniingatan ka ng kapangyarihan ng Diyos dahil may pananampalataya ka. Kaya huwag kang matakot. Huwag kang matakot sa bawat araw. Ang Panginoon ang nag-aalaga sa iyo. Alam nyo, ang prayer ko lagi, kada umaga, muli kong si-share sa inyo. Every morning that I pray, hindi ko kasi hawak ang buhay ng aking mga anak. Hindi ko alam ang kanilang ginagawa. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa malayo sila sa akin. Hindi ko alam kung may pananampalataya sila o wala talaga o sumasama lang. But one thing, ang may prayer ko lagi ganito. Every morning, ito ang prayer ko. Sabi ko, Lord, ipinagkakatiwala ko ang buhay ng aking mga anak. Iniisa-isa ko silang sinasabihan, Lord, ipinagkakatiwala ko ang buhay ni Precious at ang kanyang asawa. Pinagkakatiwala ko ang aking anak na si Agape at ang kanyang asawa. Pinagkakatiwala ko si David, Panginoon, malayo siya sa amin. Pinagkakatiwala ko si Jonathan. Pinagkakatiwala ko si Irenea. Pinagkakatiwala ko si Rom Jobed sa iyong kamay. Kasi ikaw lang ang makapag-iingat sa kanila. Hindi ko sila kayang ingatan lagi. Hindi ko sila kayang proteksyonan lagi. Being a parents, we want that our children will be protected. Madapa lang yung bata, talagang on the rescue ka na. Pero ang tanong, lagi mo bang nakikita ang iyong anak? Lagi mo bang 24 hours bang nakikita mo? Yung asawa mo, lagi mo bang nakikita? Hindi. Ang gawin mo na lamang, ipagkatiwala siya sa Diyos. Because alam mo naman na pag may pananampalataya yung taong yon. Sa akin, kampante ako, na kahit malayo ako sa aking asawa, alam kong aalagaan ng Panginoon ang aking asawa. Bakit? Kung wala ako sa bahay, alam kong aalagaan ng Panginoon ang aking asawa. Bakit po? Kasi may pananampalataya siya. Iingatan siya ng Panginoon. Kaya huwag kayong mag-alala. Saan man kayo pumunta, you are covered with the power of God. You are sheltered safe with the arms of the Lord. I want to share this testimony of my colleagues. It happened 1980, 88, luma na po. Baby pa lang si Stacy ng araw na yon, ng mga taon na yon. May 3 kaming kasamang workers sa church. 3 babae. Hindi po sa firstborn. Hindi po kasi ako firstborn dati, secondborn ako. Sa Elohim ako. And kaming mga kabataan, isa lang ang pastor namin na graduate sa Bible School. Si Pastor Alejo. At kami pong lahat ay mga kabataan. Ang pinakabatang preacher namin ay 12 years old. Preacher, 12 years old, pinakabata. Kami po ay may kanya-kanyang assignment na barangay sa aming bayan. Itong 3 babaeng ito, itong 3 kabataan na ito, na taon na sila ay nagsama-sama na pumunta sa isang barangay sa amin, na nung panahon na yon, napakagulo ng barangay na yon. Yung pinagtataniman ng tubo at doon nanggagaling ang base at balikutsa sa Tinaan na barangay Tinaan. Pumunta sila sa sityong yon, na doon sa sityong yon, bawal na gabihin. Bawal na gabihin. Kaya nang namasyal sila doon, na-enjoy nila yung sharing nila sa binisitang miyembro doon, at ginabi talaga sila. Pero kailangang umuwi sila because we have a devotion kada alas 9 ng gabi sa mission house. At alam nyo po, ayaw na silang payagang umuwi. Ayaw na silang payagang umuwi, ito 3 babaeng ito. Pero pinilit pa rin nilang umuwi. At naglakad sila, wala nang masasakyan, naglakad po sila. Mga kwan lang naman, mga 5 kilometers na lalakarin. Malapit lang, parang San Antonio lang. Okay, malapit lang.
Noon, malapit lang yon. Ngayon, malayo na. Kasi may sasakyan na. Malapit lang po. Nilakad nila. Gabi na po. And praise the Lord, nakarating sila na maluwalhati sa mission house. Pero kinalingguhan, may 5 lalaki na bagong mukha na dumalo sa aming gawain doon sa Samaria Ministries, Baliw Daya. Di barangay na Baliw. Baliw Daya, Santa Maria, Ilocos Sur. And you know, during the testimony time, tumayo yung 5 yon, nagsalita yung pinaka-leader, umiiyak sila. Sabi nila, nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos. At ayon sa kanilang patutuo ganito, plinano nilang gawan ng masama yung 3 workers na yon na babae. Plinano nilang gawan ng masama. Pero alam niyo po, hindi sila makalapit. Because they are surrounded by light. Ayon sa kwento nila, hindi kami makalapit kasi napapalibutan sila ng liwanag. Sinundan nila hanggang sa tubuhan na lakaran. Kaunasan ngamin dayay. Hanggang makarating sa kabahayan, wala na silang nagawa because they are covered with the light of God. At umiiyak sila. At at the same time ng linggong yon, lumuhod yung 5 lalaki yon at tumanggap sa Panginoon because they have seen the power of God that protected the workers of the church. Brethren, paglabas mo pa lang sa bahay mo, paggising mo pa lang sa umaga, gaya ng inawit natin. Anong inawit natin kanina? From the moment I wake up, till I lay my hands. Di ba? Pagkagising mo pa lang sa umaga, the protection of God is there. Palakpakan natin ang Panginoon. Iingatan ka na ng kapangyarihan ng Diyos. Paglabas mo, saan ka man mapunta, ano man ang lakad mo, God will protect you. God will give you victories upon victories because the power of God is in you. Hanggang matulog ka ng gabi at kahit sa pagtulog mo, hindi mo na alam ang nangyayari sa iyo pagtulog ka. But you are covered with the very presence of the Lord and the angels of God is ministering to you. Palapakan natin ang Panginoon. That's why we have that song, sheltered safe within the arms of God. Amen. Yung pong dahilan kung bakit ko inawit yun, that is the core of the message. You are sheltered safe. Kaya huwag kayo mag-alala. Huwag kayo mag-alala. Dumaan man ang bagyo, dumating man ang mga unos sa buhay, marami mang problema. The power of God is in you. You can overcome it. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Oh, glory to your name. Hindi ko po alam kung ano po yung mga bagay-bagay na gumugulo sa inyo. Yung mga pinagkakaproblemahan nyo. Pero isa lang po ang alam ko. We are sheltered safe with the arms of the Lord. We are protected by the power of God. Hallelujah. We are protected by the power of God. Kaya, huwag ka nang matakot. No, gawid katata, katagisaan ka, katawan, ti karga niya pagbagasam. Huwag kang magreklamo. Huwag kung sino-sinong pagbintangan mo, sabihin mo ng, Lord, you are my Jehovah Jireh. You will provide my needs. Madanagan ka, kanagtayo ito, tibiyag, Lord, ang aking anak, nandun sa malayo. Huwag kang mag-alala. Inaalagaan siya ng Panginoon. Si Allen, unang sampa mo sa barko. Sabi nila, maraming kwentong sumasampa sa barko. Pero huwag kang mag-alala. Dumating man ang mga malalaking alon, aalagaan ka ng Panginoon. Kayong mga seaman's wife na nandito, inaalala nyo yung mga asawa ninyo na nandun, naglalakbay sa karagatan. Hindi nyo alam mga nangyayari sa kanila. But one thing is for sure, kung may pananampalataya sila, iniingatan sila ng kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah, Jesus. Even in the times of your trouble,
times of your loneliness, maraming, yung kayo ay malungkot, ang akala nyo wala na kayong kasama, nandun kayo. Hallelujah. Glory to your name. Maaari bang awitin natin ito? Hindi ko na pa-encode. Madam Miriam, samahan mo nga ako na i-lead ang awit na ito. I feel the touch. Sheltered safe. Alam kong alam mo yan. Pastor's kid ka eh. Okay. Awitin natin. I feel the touch. Sister Imelda, alam ko aram mo rin ito. Sister Carmen, Sister Des. Lakasan nyo na lang po yung boses nyo as I dictate. Hallelujah. I feel the touch of God, of hands so kind and tender, of hands so kind and tender. They're leading me in paths that I must tread. I have no fear. I have no fear. 'Cause Jesus walk besides me. Sheltered safe. For I'm sheltered in the arms of God. So let the storms rage high. So let the storms rage high. The dark clouds rise. The dark clouds rise. They don't worry me. For I sheltered safe. For I sheltered safe within the arms of God. He walks with me. He walks with me. And none on earth shall harm me. Sheltered in the arms of God. Hallelujah. Sabi po ng awit na ito, sabi po niya, naramdaman ko ang kamay na humipos sa akin. Very soft and tender. At kanya akong inaakay sa daan kong dapat daanan. Wala akong takot dahil kasama ko sa Jesus sa aking paglakad. At ako ay nasa ilalim ng kamay ng Diyos. Kaya kahit dumating ang bagyo, kahit na madilim ang paligid, hindi ako mag-alala dahil ako ay nandyan, nasa ilalim, ligtas sa ilalim ng kamay ng Panginoon. Kasama ko siyang lumalakad at walang bagay sa mundong ito ang pwedeng manakit sa akin dahil ako ay nandun sa kanlungan ng kanyang mga kamay. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you for the message today. Marami po kaming haharapin sa bawat araw ng mga challenges sa buhay. Ang mga tatay po, mga nanay, mga kabataan na nandito, iba't iba po yung mga hinaharap namin. We have different temptations, problems, challenges in every day of our life. But thank you, you are our God. We are sheltered safe within your arms. Gayabayan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. May pag-asa kami sa buhay na walang hanggan dahil ikaw ay maawaing Diyos. Ikaw ay buhay na Diyos. At inihanda mo na po ang aming mga mana sa kalangitan. At hindi lang yan, habang hinihintay namin ang muli mong pagbalik at pagkuha mo sa aming buhay, sa huling panahon, Panginoon, kami ay inaalagaan mo. Iniingatan mo kami sa iyong mga kamay. At sinabi mo po, dakilang Diyos, na walang makakaagaw sa amin sa iyong mga kamay. Tulungan niyo kaming manatili na maging tapat sa pananampalataya sa inyo. Darating man yung mga pagsubok na manglalamig kami, tulungan nyo kaming kumapit sa iyong mga salita. At Panginoon,
humingi ng tulong sa iyong kapangyarihan. Dahil ina-acknowledge namin, hindi po namin kaya kung wala ka sa amin. Kailangan namin ang kapangyarihan mo. Thank you very much, O Lord, for your message today. Thank you, Jesus. As we close this, let us sing that song, Still. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. In me, yes, under your wings, your wing cover me. Within your mighty arms, within your mighty hand. When the ocean rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are God. There you are King over, and I will be still. Find rest, my soul. Rise up, know His power. In quietness, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are God. Father, you are King over the flood. Lalabas po kami, Panginoon, sa bahay-sambahan na ito, knowing, O God, that we are hiding into your very presence. We are sheltered safe with your arms. Anuman po ang darating sa mga susunod na oras, salamat po. Kami po ay iniingatan mo. At dahil iniingatan mo kami, magtatagumpay kami. So Panginoon, we declare, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda sa kongregasyon na ito, we declare that Lord, we have the living hope and we are assured, O God, of the everlasting life because we are protected by your power. Dahil kami po ay iniingatan ng iyong kapangyarihan dahil kami po ay sumasampalataya sa inyo. Panginoon, salamat po sa pag-iingat, salamat po sa pagpapala, salamat po sa paggabay, salamat po sa pag-aliw, salamat po, Panginoong Diyos, sa mga katagumpayan na ipagkakaloob mo sa amin sa araw na ito hanggang sa muli naming pagtitipon-tipon. We give you the glory, we give you the honor, we give you the praises. You alone is to be worshipped. You alone is to be glorified in our life. In Jesus' name and in Jesus' name. Lahat po ay magsabi ng Amen. God bless you po.